So, late na kaming na check-in. 11:30. So, sa pinag-check-inan namin, meron ng access card. Bukod sa key sa door. Ito, access card sa elevator. Mura lang to, 2.5 lang. Kaninang umaga ko lang siya muna. Okay. Oo nga. Pero ano, parang ano naman tayo dito? Diba? Next case tayo. Ayun, ito nga tayo, ma'am. Ha? Hindi ba lang nila yung, ayun. So, 2 bedroom unit to. And then 1.5 bathroom na lang. Yun. Plato. Ito lang. Doon yung mga school and board. Tapos yung mga plates nila. Yan lang. Yung isang plato, oh. Yeah. Ano nga? Pero meron silang rice cooker, microwave, isang pan, and available din ang kanilang electric kettle. Aside from that, wala yun eh. Pero meron silang washing machine. What's it say? Hi friends! Welcome sa isang kalahating CR. Yung toilet lang. Tapos, small washing machine. Mukhang bago pa kasi naka-plastic pa. Pero ang perfect oh. May sabon. Tapos may view. Hindi ka talaga pwede maligo kasi may aesthetic dito. Yun lang. It's a different one. So, Can I go? Yeah. Ah! Ito po ang master's bedroom. Look at that vlog. Here's the view. So, meron siyang libre, towel. Yes, cute. And free blower. Very aesthetic. So, doon naman sa kabilang kwarto. Ito mga resort. Walang laman. Banyo muna. Ang laman na no, kwarto muna. Ang laman lang is this one. And then a cabinet there. That's it. Bye vlog! Banyo doon. On the side is the bathroom. Tada! Heater sila. Yan yung isang buong Okay. Okay. CR. Sa baba, meron pang half daw na CR. So, yun. How much kaya yung electricity nila? Comment down below. Late na kami nakarating sa dahil may mga pinuntahan kami. Bukas, magsiswimming naman kami. Unboxing. Hotel supplies. Travel supplies. So, kaya ang hotel nila kinuha to. Toothbrush. Toothpaste. Cavity protection.
What's this? Shampoo. And the soap. Parang pamilya. Listen. Or baka meron silang supplier. Shout out to supplier na to. Nalabas na po natin mga gamit for tomorrow na gagamitin. Dahil bukas, magsiswimming. So, yun. Yun lang. Lalabas ko na yung mga damit namin. Gagamitin. The next day. Morning guys! So, ito ang day 2 namin dito sa pag-check-in namin dito sa Airbnb sa Fort Victoria. So, ito ang makikita dito sa my master's bedroom. So, ito ang morning view dito sa my master's bedroom. So, init. Pag may gusto magpa-araw, ayun, pa-araw dito. Tutok na araw. Ngayon, mag-morning walk tayo. Bibiling breakfast. Diyan sa may Jollibee, located dyan sa may Mine Museum. Tingnan natin kung bukas na. Kasi sawa na kami sa McDo. Okay. Let's go! So, lalabas tayo, bibili tayo ng ano, gugutong na kami. Dito ba? O, doon, dito tayo. Bili lang tayong food. Jollibee lang. Kasi yun lang naman na medyo malapit dito. Actually, pinakamalapit yung McDo. Kaya ang kasama na. Ayan. Okay naman dito. Actually, so okay na nga kami dito. Hindi yata lumilipas ang taon na hindi kami nag-Airbnb dito sa Fort Victoria. Kasi accessible naman siya. Yun nga lang, tsambahan tayo sa nabubuk. Mamaya malalaman. So, hindi tayo ng swimming pool pass kasi tatlo ka na yung swimming pool sa atin. 2 libre. Open na yung office pero ang pool operation is start na
Morning walk tayo. Yun nga, yung mga nakasalubong natin, papasok na office. Kaya naka-shorts lang. At vitamin D. Morning. Walang hangin. Dahil gusto na tayo, punta naman tayo sa ating office para magbayad for the full fee. Dahil gusto na tayo, lakad ulit. Sinubukan namin magpaalam sa host nito na at least 1 or 1:30 yung check-out since super late na kami nakarating dito kahapon. Kaya lang hindi siya pumayag dahil may susunod din naman na guest. So, kailangan ng check-out masunod which is 12 p.m. So guys, nakita nyo na yung kabuuan nitong binook namin sa Airbnb worth 2,500 on the spot na booking to. So meron siyang 2 bedroom, 1.5 na bathroom. Bakit 1.5? Kasi yung sa taas is buo with shower and dito sa baba
ano lang siya, toilet bowl lang yung nasa loob. So, ito, meron naman siyang konting makakatulong sa kitchen, pero hindi yung talagang kailangan mo. So, I suggest na kapag dito sa unit na to, meron nga siguro kayo dapat na dalang food na hindi na kayo luluto. And then, itong unit na to, kung napansin nyo, meron siyang heater sa bathroom. Yun nga lang, hindi ko alam kung bakit hindi gumagana. Pero may heater siya. So as a whole, okay naman siya. Sa presyong 2,500 na on the spot na booking, okay naman siya kasi madalian. Kaya ito na yung kinuha namin. So, ano nga bang reason kung bakit kami laging nag-Airbnb? Usually kasi, may mga kailangan kami asikasuhin dito sa Manila. So, para less gastos na lang din and less pagod, pabalik-balik sa bahay namin, which is located sa Cavite and then Manila, might as well na mag-Airbnb na lang. So, mas okay yung ganun. Yun yung reason. So, pag nag-Airbnb, like sa amin, na in-on the spot yung booking, hindi na siguro dapat nag-e-expect na maganda. Unlike sa mga before kung na-book, maganda naman talaga. So, siguro kung magbubook tayo, na katulad ng on the spot, wag natin na-expect na maganda talaga yung makukuha natin. I don't know kung bakit ganito. Although na okay naman na siya. Siya nga pala guys, sabi ko kanina, nagpunta akong admin office para magbayad ng pool fee. Yun nga lang, hindi namin nagamit kasi nagkatamara ng pumanik sa taas. Mas pinili na lang namin na matulog ulit. Kaya hindi kami nakapag-swimming. Kaya sa video to, hindi nyo na makikita yung pool area ng binook natin na Airbnb. Anyway, meron naman na kaming past video na nakita yung pool area nitong location na to. Dito na magtatapos yung vlog natin sa Airbnb na booking namin for the month of April. I don't know when kami ulit makakapag-book. Depende na lang siguro. Hopefully, yung information o yung video na napanood nyo ay makatulong din sa inyo. Okay? Bye!